Ang bilis ng karma ni Auntie Claire, mga kababayan, dahil matapos niyang ipablatter, mga kababayan, sina Atty. Trixie at si Ahmed Paglinawan doon sa NBI dahil sinabihan daw siyang atay lang ang walang latay. O yun ba, mga kababayan? At sabi niya, isa itong pananakot. Gayong ang katotohanan, mga kababayan, gusto lang niyang patahimikin ang kanyang mga kalaban. Ngayon, mga kababayan, yan din ang kanyang ginamit na rason. Dahil siya naman ang sinampahan ngayon ng kaso Ang sabi niya, gusto lang akong patahimikin. At hindi daw niya alam, mga kababayan, kung bakit sinampahan siya ng kaso na kung saan, mga kababayan, kung siya ay matatalo, magbabayad ito ng 110 milyong piso. 110 million pesos, mga kababayan, ang danyos nito. Ilang maleta ba yan, Claire Castro? Mauubos! Mauubos ba, kababayan, ang kayamanan ni Claire Castro nito? Panoorin niyo po, ha? Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang si Claire bayan ng Castro! Balayan sa pag-host. Maraming salamat, Claire Castro, dahil magbabayad ka sa akin ng 110 milyon dahil sa kadaldalan Sa mo. atin ngayong araw na ito. At tayo Ilibiste po na ay sabi. kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan RTC. para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Ay, Castro. salamat. Sana nga criminal case, mga kababayan, dahil criminal ito si Claire Castro Libel yung sinasabi niya, mga Dahil kababayan. sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Fake news! Yan. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso Yes, kay yo, Claire Castro for libel on her libelous statements Bebo, tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po. Ayan. Kasi si Claire Castro, mga kababayan, walang habas ang kanyang pag-fake news kasi. Yung fake news niya, siya, mga kababayan, dito kay Libiste. Nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Plus Ito po ay attorney's fees pa. civil case. Uy, ato pasyo, ang attorney's fees mo kay dapat 100 milyon din. At hindi criminal case dahil hindi Sayang nga criminal case dapat para may ko naman po kulong. nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Saktan na yan ang bulsa. Nais ko lang pong saktan ang bulsa depensahan lang. ang pangalan ko Pero dahil dapat yung may kulong sa sana kanyang din. pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon Kami kalaban namin ang mga kurakot dyan sa at si administrasyon. Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. For Pero now. ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Sige, Pero sige. Yan ang dahil gusto ayaw namin. natin masaktan Para may kulong. si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages Aray. na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin Saktan ang siyang bulsa. makulong pa. Pero malakas daw, mga kababayan, ang kanilang laban, At pag-aaralan natin po ang Tawa ating si mga Tabasco. susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na Yan, mga kababayan. nakikita naman po ng taong bayan. Umpisa, patikim pa lang ito, mga kababayan, patikim pa lang ito. Dahil, lalong-lalo na wala na si Bangag, mga kababayan. Gaya nga ng sinabi ng hyperbole ni na Attorney Ahmed Paglinawan at Attorney Trixie na atay lang ang walang latay ba yun? O 6 o something ganyan, mga kababayan. Interesting. Pero hyperbole lang yun. Eto, mga kababayan, kapag pagbaba na ni Bangag, lalong mamalasin si Claire Castro nito, mga kababayan, dahil talagang mga matitinding kaso ang kahaharapin nito. Patikim pa lang ito. Maraming ebidensya, mga kababayan, sila dahil sa pagbablog, mga kababayan, ng walang habas itong si Leriring. Ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin. Baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes grabe. tungkol sa akin. Araw-araw, mga kababayan, grabe, ang daming vlog. Tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos Mga diversionary yung tactics, mga kababayan. tangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung
ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin. At kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes. Oh, ang dami, ang sigasig mga kababayan ni Claire Castro sa vlog dahil malaki ang kitaan niya mga Sa kababayan kanyang doon vlog eh. tungkol sa akin. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Tinatarget ka, natakdog eh. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana Eto no, ang mga bangag mga kababayan no, kakampo ng bangag, ay yung mga lumalaban sa korupsyon, mga whistleblowers, yan ang kanilang tinitira. katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa Ay, Diyos ko, DPWH. layunin ng Wala akong administrasyon. kailangan na pera galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang po ay ilabas ang katotohanan at kung aatakihin ako, lalo kong ilalabas ang katotohanan. Ilabas mo na ang katotohanan, yung mga masasamang mga kultura na ng mga politician. Putulin mo na yan, libiste. Isiwalat mo lahat. Pero ang aking ina naman, bilang ina, ay syempre, concerned sa kanyang anak. So how do you take yung advice ni Senator Lacson na huwag bara-bara? Ako po, Ay, si Lacson, barabara. Barabarang bakla. Ay, bakla daw, sabi ni Sabi ni, mga kababayan, Miriam. sa payo ni Senator Lacson at I will Babae ako daw. Sabi ni Ay. Doon sa video ni Ay, sabi ni Lacson, hindi daw siya bakla. Tapos, babae ako ilang araw naman hindi ako nagpa-interview eh. Pero problema, kinakontak niyo ako para magpa-interview. Kaya nandito tayo ngayon. Di ba? Pero, para malinaw ha, ang media yung nangungulit sa akin. Oo Pero nga. hindi ko nga pinagbibigyan ng ilang araw. Pero ngayon, may interview tayo. Tapos inggitera si Lacson mga kababayan Parang akla talaga mga kababayan Dahil andun kaya ng libiste ang spotlight mga kababayan Tapos huwag kang pinapalabas si Lacson, huwag kang papansin. Tapos siya lang ang nagpapansin mga kababayan, si Lacson. Nagpa-press call para sabihin, hindi ako bakla. Kapal ang mukha. Excuse me lang ha. Can I just confirm with him for a while? Pasensya. Bangag ba si BBM? Ganyan. Anong kinonfirm mo? Bangagers ba? Ano pinag-usapan nito? Uy, kayong dalawa! Mga legal matters mga kababayan para hindi lang matiknikal. Resume! Speaking with you right now, the reason why Attorney Tomas told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Right now, mayroon threat. Tingnan nyo. Sinapahan lang niya ng kaso mga kababayan si Claire Castro. Mayroon ng threat. Grabe, ngayon mismo. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. Hala, grabe no. Mas matindi pa mga kababayan ang katotohanan. Tip of the iceberg lang pala yung Cabral Files. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang Lalo na si mga Claire araw at Castro. linggo. At the more The more, the merrier. the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag Huwag ka bara-bara. makinig doon. Puro kabaklaan siguro ang pinagsasabi nun. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, Lax ay one. hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Ako naman po ay Yung mga grupo ng mga bangag. walang hawak na Mga vlogger ng mga bangag mga kababayan. Grabe maka-atake kay Leviste. damaging evidence. Siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa
sa Cabral Files at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Wag bara-bara, kundi bakla-bakla. Sa Lacson. wag nyo akong Subukan. Oh, wag nyo akong patayin. Oh, ipablatter mo rin. Sinong sinampahan mga kaso ngayon? Sasabihin naman ni Click Castro, pagbibintangan akong mamamatay tao na naman ito. Well, sino pa ba ang pagbibintangan mga kababayan? Sino kinasuhan at sino mga binabangga niya sa mga Cabral Files? Kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Ilabas mo lang ngayon. Ilabas mo lang ngayon sana. Akong patayin, ha? High profile na to sila masyado mga kababayan para patayin. Ang delikado yung mga taga DPWH na na may alam mga kababayan na hindi pa masyadong kilala sa media o ganyan. Also there, she's saying, ang source ng deal wala yung pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Kuya pero hindi niya sasumpan at hindi nga niya alam. And he say that the statements of the op are with basis and not maligning, while my statements sourced from the op and not Hindi being natin maligning. I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla Kami hindi. at si DOE Secretary Sharon Garin at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. But It's komplikado doon. sumagot na lang si Yuse Claire Castro sa korte. Sa korte. Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na linawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kasong ito. Oh, ayan. 110 million mga kababayan ang bayaran mo, Castro. Yuse Claire Castro ay magbabayad ng damages sa kasong ito at kung gugustuhin Explain ko na kanina. sana na sampahan siya ng criminal case, si Yuse Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pagbayarin lang 110 million. Nothing more you wanna add? Wala na kasi ano lang as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Kung Umpisa pa lang. meron pa kami nakikita against any other person, then advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad na sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yuse Claire Castro. Magbayad lang ng 110 Oo. million. Tapos, pakulong na lang yun. Dagdag ko to. 110 million pesos na babayaran ni Yuse Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Oo, ayan. Oh, hindi mapupunta sa kanya. Dahil sasabihin ni Click Castro, pinipirahan niyo ako. I-donate. Kaya umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yuse Claire Castro, aminin na lang niya. Ay, wala, katotohanan, sinungaling eh. Bayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Ayaw mo ba niya na hindi ito yung may prakisa? Ano po yung nangyari sa kanya na kayo po ba ay nananatiling owner po ng Solar para sa Bayan? Ano na po ang status nitong Solar para sa Bayan na may prangkisa? The essential point po is, for various reasons, wala nang prangkisa ang Solar para sa Bayan. Unang-una, nabanggit ko po kanina, para malinaw po, nakalagay sa prangkisa dalawang probisyon. Una, within 2 years, kung walang operasyon, ito po ay ipso facto revoke. Automatic. Ipso facto revoke. Pangalawa, kailangan ng implementing rules and regulations para mag-operate at hindi po ito inilabas, kaya hindi po siya namin na inoperate. At nung 2022 pa lang, ay may bagong general law na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE para may repealing or a mandatory clause para wala ng visa o wala ng saysay ang prangkisang ito. Given the foregoing, I think we can say na wala na ring Yes, Solar para sa Bayan Yes. franchise. Sarado na po. Ano Opo. po ang status? Nagsarado na po ang operations ng Solar para sa Bayan. Defunct po ang negosyong ito. We'll take the last 2 questions, please. I already said 2022. And in 2022, naglabas din kasi ng bagong law with a repealing and a mandatory provision that refers specifically to legislative franchises
on the same topic. Microgrids. Kaya wala nang bisa at wala nang saysay ang kumpanyang ito at wala naman din nag-bring up ng issue ito maliban sa nung nabanggit ko yung Cabral Files. And you remain the owner of Solar. Yes, I own Solar Philippines Power Project Holdings Inc. Sa dami pong mga pangalan ng mga kumpanya, yung mother company ko po para sa aking shares sa SPNEC ay Solar Philippines and I own Solar Philippines. Holding yun eh, oo. Kasi sir, ang sinasabi ng Solar Philippines naka-deliver sa commitment. What can you say about that? Yung The 2% kumpanya yung kumpanyang binenta ko po kasi sa Meralco ay pangalang Solar Philippines New Energy Corporation din. Puro Solar Philippines po kasi ang mga pangalan ng aking mga kumpanya eh. At I really think na medyo na over na yung media coverage on this thing kasi para sa kaalaman ng lahat, maraming mga kumpanya naman na may mga permit, hindi nila itutuloy yung mga proyekto at hindi naman nagiging subject ng mga presscon ang mga cancellation ng mga contracts na ito at I really just wanna make the media focus on what is in the real public interest. Category, sir, if Categorical na nga yun. Next question na tayo. Next question na please. We only have 2 more questions. kung nag-deliver po yung Oh yeah, yes. Kasi ang sabi parang 2%. Okay. Yung commitment. Okay. Well, let me first preface by saying iginagalang ko si DOE Secretary Sharon Garin at siya po ay kaibigan ng aking ina. Ang aking pahayag ay general at ang aking pahayag ko ay ito. Ang SP New Energy Corporation, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco, ay may proyekto sa Nueva Ecija. Yun po ang dahilan na binili ang kumpanya ko ng Meralco na may mahigit 3,000 hectares. By the way, taking a step back lang, sa tingin ko kaya naisip nila na binenta ko ang prangkisa kasi nagtaka ang iba bakit nagbayad ang Meralco ng ganitong kalaking halaga. Dahil may mahigit 3,000 hectares. Pinapaliwanag ko lang kasi ito po talaga ang psychology ng iba. Pero lilinawin ko lang na ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay walang prangkisa at walang kinalaman sa prangkisa. Pero you're asking, totoo ba yung 2%? Hindi po. How much did you Okay, ganito po. Ang kumpanya na binenta ko sa Meralco ay may proyekto sa Nueva Ecija na 3,500 megawatts. Ito po ay nag-groundbreak ni Pangulong BBM in November 2024 at ako po ay nagpapasalamat sa suporta ng administrasyon para sa proyektong ito. Kaya ko po hindi nais na banggain ang mga pahayag ng iba dahil nagpapasalamat naman din po tayo na tumulong nga sila sa mga inisyatibong ito at ang sinasabi ko nga ay dahil, ganito lang po, dahil sa mga magandang polisiya ng administrasyon, pumasok ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025 sa kumpanyang ito. Pinondohan ito ng mga pinakamalalaking bangko sa ating bansa at ang Meralco po ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Ang aking kumpanyang itinatag na binenta sa kanila na may ongoing na proyekto na 3,500 megawatts. Hindi po yung 2% na inyong binabanggit. May I just add that the sale... excuse me. May I Nasa Philippine Stock Exchange website po. Meralco. May I just add that the sale passed muster both from the Philippine Stock Exchange, kasi listed yan di ba? And the Securities and Exchange Commission. Pero magandang ang sagot na lang is lahat po nito ay nasa website. Kaya sa website na lang po. And Claire Castro should have known. Kaya mukhang dapat mag-research muna bago mag-vlog. Last 2 questions, please. Sir, sorry, we have questions. We traveled all the way from Manila. Okay. Yeah, but Pero, we have some time constraints kasi. You have to actually, pardon us. ako po ay walang time constraint sa ngayon. Pero para sa inyong kaalaman, may mga tumatawag sa amin ngayon habang kami po ay nagpa-presscon. Okay, pero kung Few more questions, sir. may mangyayari sa akin dahil sa mga tanong nyo, Hindi. sasabihin ko na lang dahil tinanong ako ng TV5. Kaya ko nilabas yung katotohanan kaagad. I think we can proceed na po with the question. Kung Leandro, can you just establish, okay na yung SPNEC, ang prangkisa yun, yung solar para sa bayan, yun yung nagkaroon ng prangkisa, nawala po noong 2022. It stopped operating
and the Ipso gen- facto. yeah, and the general law was So there are questions approved by po about Congress that. in Kasi meron 2022. pong interview with the UAC Secretary Dan Green. Ang tanong sa kanya, it's unfortunate that the government believed in your promises. Naapektuhan po tayo lahat. Off daw po na hinayaan mo. No? Hahayaan mo after couple of years, 2 years, 4 years, yung franchise na hinihingi mo, and then nawala na lang. Hinayaan niyo raw po ng gano'n. Okay. So, what's the motivation behind it? Itong Okay. franchise? Can this be my last answer? I still have 4 questions. Please po. I waited for my turn, sir. Okay. Sige. Unang-una, I showed good faith by investing hundreds of millions of pesos into the business that was eventually not given permits to operate, and I stopped the operation of the business to be exceedingly careful in complying with the law. And your question is why did we allow it to just stop operating? Number one, showed good faith in investing hundreds of millions of pesos. Number two, we stopped it nga because of a lack of approval for permits by various grantors of permits, including the DOE. So, tigil ang operasyon ng aking kumpanya dahil nga hindi inaprubahan ang iilang mga permits, kabilang ang permits ng DOE. Pangatlo, baka hindi pa nyo na ito na-research. Ito po ay sinampahan ng kaso ng, I'll just mention, the electric cooperatives. Dahil, ayoko pong buksan yung issue sa mga electric cooperatives dahil unang-una, ginagalang ko po ang aking mga kasamahan sa Kongreso na nag-represent din po ng sektor ng mga electric cooperatives. Hindi ko po sila kaaway. Pero as a matter of fact, pwede nyo rin pong research, sinampahan po very soon after the approval of the franchise ng kaso ng Association ng Electric Cooperatives ang grant ng franchise na ito. Okay. And then, the general law was passed. Actually, paulit-ulit na rin po ako tungkol dito eh. Pero sa korte tayo, I would object and say asked and answered. I think parang dami ko ng impormasyon dito. In other words, Sir, yung GIS nyo, meron kayo dito, November 2024, Yes. may meeting Okay. pa ang solar para sa bayan. So, ano nangyari talaga? May meeting. the company stopped operating already. You have, excuse me, from a legal standpoint, you have to distinguish between operation and existence and the franchise. Wait, but okay, I'll just repeat, okay? Because your first, sorry, did I answer your last question already? Sige, can I move? Kasi I think you have very limited time. I need to know po, can you like give us direct answers yung mga kontrata na ng government contracts doon po sa mga hawak ninyo, Solar Philippines, Solar para sa bayan. Yes. Actually, we're already giving you a lot of leeway. This press con is not supposed to be about But I'll answer. I know. But first, mabait lang si Kong. Both But- sides, yes. alam po, but we should respect also Yes. Attorney Yeah. Tupasio and Congressman. No, but first, can I get you to acknowledge your previous questions have already been answered? Yes. So I just want it understood by everyone. Unang-una, nag-invest po ako ng daan-daang milyon, tapos hindi po binigyan ng approval ng iba't ibang mga ahensya, kaya tumigil ang operasyon, tapos sinampahan ng kaso ng iba para wag ituloy ang prangkisa, tapos nagbigay ng bagong general law, tapos dahil dito na ipso facto revoke ang franchise. Ngayon, sa inyong susunod na tanong, ang komunikasyon tungkol sa multang binabanggit sa media ay sa aking pagkakaintindi sa kumpanya binenta ko sa Meralco at hindi po sa kumpanya ko. Okay. We have to understand that a company, a corporation has a separate juridical entity from the person. Not only that, but my answer is I sold the company to Meralco. Yeah. Yung kumpanya na may binabanggit na multa. Solar Philippines. 28 Espinet. from Solar Philippines. Espinet. Yung kumpanyang Ang nabanggit ko na po sa aking exclusive interviews with DCBB and GMA na ako po ay may multa ako po ay may natanggap na komunikasyon tungkol sa mga mas maliliit na multa. Kaya totoo po na may ibang mga nakansilang mga kontrata patungkol sa mga mas maliliit na multa sa halaga ng tens of millions of pesos. Pero yung binabanggit sa media na alleged 24B ay actually something that I am not fully informed about kasi kung hindi po ako nagkakamali, yun po ay komunikasyon sa kumpanyang binenta ko dahil hindi po yun multa sa akin. Certainly, you have
shares po, nabanggit nyo may shares kayo, you're not directly involved. Shares where? It's okay, I understand. Shares na Solar Philippines and SPNet. SPNet. Under the 1987 Constitution, Article 6, Section 14, no senator or member of the House of Representatives may be directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege granted by the government Okay. or any subdivision agency or instrumentality thereof, including any government-owned, blah, 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 blah. Your comment on this, kasi sir, under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business contract in connection with which he intervenes or takes part in his official capacity or in which he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest, binaviolate niyo po Okay, so- itong Anti-Graft and sorry. Corrupt Practices. So, is this your last And that question? is a criminal offense. And so the question. Your comment Sorry, on that, is, sir. is this your last question? Yes, Who said that? question. Is that you saying No, that? no, no, or wait, who wait, else? wait. No, I'm Sorry, saying let me answer. No, sorry, sorry. I'm citing po Sorry. the... Citing po ang Sorry, article. can I have the floor, please? Is this your last question? No, I can- Yeah, I'm aware of that. Wait, give me your give me your last question, and then I'll answer all your questions together. Last Yeah, question. so question is, Oh, sorry, clearly sorry. you have I shares understand. involved, and Can then you give your me- comment on this particular... And then, can you give me your last question? After that, I'll then answer both at the same time. so, No, wait. I'm gonna answer. Okay. Okay, but can you tell me your last question? So that Last question na yun. Depends on the answer. Last No, question no. na yun. We cannot, Okay. pwede Okay. tuloy with naman this tayo. po, sorry. I already announced that. Oh, sorry. Let me let answer. us let Let me This answer. is my question after, yes. Yeah. I read the part of the Constitution. Did you violate po itong 1987 Constitution, Article 6, Section 14? Thank you, sir. Okay. Ako po ay obviously well-advised and informed ng mga abogado. Kaya siguro inosente lang ang mga nag-iisip na ako po naman ay gagawa ng ganyang pagkakamali. Akala nila wala akong abogado. Malinaw po sa batas na walang paglabag ang ownership ng financial interest ko sa Solar Philippines Power Project Holdings na may interest nga sa mga DOE service contracts. At please allow me to finish. Nabanggit ko po kanina na ako po ay una, nag-disclose ng aking ownership sa aking SALN, hindi nagpa-participate sa mga diskusyon tungkol sa energy sector o franchises, at ang policies na ito ay malinaw po sa Kongreso dahil karamihan po ng Kongreso ay may ownership sa mga kumpanya na may ganito ding klaseng mga kaugnayan sa gobyerno, kasi napakalawak po ng sakop kung ang inyong interpretasyon ay ang ownership ng mga shares sa kumpanya na may dealings with gobyerno ay ipinagbabawal. Kung ganun po, ako po ay nananawagan na magkaroon tayo sa January 26 ng malawakang talakayan sa lahat ng mga potensyal na conflicts of interest. Tignan natin ang mga SALN ng 318 members of Congress at ano ang mga kaugnayan ng mga kumpanya na pinag-aari nila sa mga kontrata sa gobyerno. At ang lalabas po siguro ay marami pang mga ibang may ganyang mga kaugnayan sa gobyerno o higit pa, at ang legal advice po is yung kailangan is disclose mo, tapos wag kang magkaroon ng participation sa mga diskusyon sa Kongreso tungkol sa mga sektor ng kumpanya mo. Notwithstanding that, meron pang mga iba na may-ari, for example, ng construction company, pero may kaugnayan sa DPWH o sa Public Works Committee. Pero ako, mas maingat ako. Hindi po ako nakikialam sa Energy Committee sa Kongreso. At ang aking sagot sa inyong tanong ay no, walang issue. Kasi ito naman po ay ayon sa advice ng aking lawyer. And then meron pa akong isang dadagdagan pa, pero pwede niyo pong So, tapusin your ang tanong. particular answer ay hindi po kayo lumalabag dito sa... Opo. Oh, yes. Opo, Oh. yes, categorically. Hindi. Kahit At- indirectly... Opo. Okay na ba Opo, tayo dyan? Pero, Okay na pero tayo? ako po ay welcome sa... Please let me answer. I welcome 6 hours committee hearing with both the franchises, energy, DICT, transportation, public works, lahat po ng mga komite sa Kongreso patungkol
sa mga sektor ng ating ekonomiya para buksan natin ang mga salain ng lahat ng mga congressman para makita natin sino ang may mga deklarado o hindi deklaradong kaugnayan sa mga kumpanya, sa mga sektor na ito, dahil ako po ay consistent sa ating advokasya para sa transparency. Ako, i-disclose ko po lahat dahil ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas, lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. At kung may pagkakataon na talakayin ito sa Kongreso, I am not only open to that, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. So, that applies not just to the constitutional provision, but also to the anti-graft. Yes, wala pong paglabag at hindi lang po ako bukas dito, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. Pero Kong, doesn't this sort of impair your position a bit? Kasi you didn't divest from SPHI, but you're also on the crusade where you Okay, call out people who have conflicts of interest in construction So, companies. very fair question. Unang-una, ako po ay walang partisipasyon sa mga bagay sa energy sector sa Kongreso. Kahit na, if I may put modesty aside, marami akong maaaring maibunyag tungkol sa mga secret practices, mga sikreto sa energy sector. Hindi ako nagpa-participate sa Energy Committee ng Kongreso. At hindi din po ako involved sa operations ng kumpanya na may dealings sa DOE. Ang analogy po kasi ninyo ay ang paglabag kung ikaw ay nasa Public Works Committee at may-ari ng DPWH Contractor Company at kumukuha ng mga contractor at mga kontrata sa DPWH, lalong-lalo na po kung ito po ay pinupondohan ng mga budget insertions mo mismo. O kahit na kung ako po, halimbawa, ay Vice Chairman ng Energy Committee, tapos gagawa ako ng batas na magbe-benefit sa akin. Yun po ang paglabag. Pero ako po ay mas maingat pa. Hindi po ako nagtatalakay kahit na hindi kinalaman ng aking kumpanya sa anumang bagay sa Committee on Energy sa Kongreso at hindi ko din po itinatago ang aking ownership dito. Yung iba nga, may ownership, itinatago naman. So, I hope that answers po your question. Okay, sorry, panguli naman, para ako naman po ang maglabas. Uulitin ko po ang aking mga ipinahayag na noon sa media, ang aking advokasya ay para sa transparency. Kahit na maraming mga natatamaan sa aking mga sinasabi, sana makikita ng mga tao, consistent ako kahit sa sarili ko patungkol sa transparency. At ang isang nais ko ding mabuksan ay kung paano ginagastos ang MOOE budget ng Kongreso. Ito po ay 18.58 billion pesos. Ang professional services ay mahigit 4 billion pesos. At may mga nakausap akong mga professionals sa media na nagsabi na sila po ay tumatanggap ng bayad sa Kongreso in cash sa supot o backpack. Kung ako po ay tatanungin tungkol dito, may mga specific na maituturo ko na bigayan ng cash sa mga professionals gamit ng MOOE. At bukas din po ako sa talakayan tungkol dito sa Kongreso. Kaya ko po ito sinasabi at kaya din po ako humaharap sa media ngayon dahil wala po akong itinatago. Pero nakikita naman po ng taong bayan na maraming kasangkot sa cover-up patungkol sa korupsyon sa DPWH. Kaya araw-araw may mga personalidad na umaatake sa akin, tapos may mga reports naman po sa media ng ibang mga estasyon. Hindi po yung mga narito ngayon na halata naman na may agenda. May agenda. At hindi po yung nandito ngayon. Pero baka sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Diba? Gets nyo? Gets nyo? Kaya, actually, ang mga nasa media ay kaibigan natin. Diba? Pero, ganun ka-transparent ako. Kahit na yung mga sikreto patungkol sa ating dalawa, nilalabas ko dito sa press con. At ang sinasabi ko naman, halatang halata naman. Nakikita ng taong bayan na may mga nasa media na may agenda. At ang dapat, ilabas nyo nga kasi hindi naman kayo itinutukoy ko, na istorya ay may bigayan ng cash sa backpack galing sa MOOE na pondo ng bayan para sa mga iba na may agenda. Kaya ang
ang huling dadagdagan ko po ay ito. May iba-ibang mga impormasyon din ako kasing mga nakakalap tungkol sa mga kawani ng gobyerno na may mga kaugnayan sa mga kontraktor na pinaiimbestigahan ko. Kaya nga po, ang payo sa akin ng aking ina ay tumahimik na lang ko kasi ang ganda ng buhay ko. Sana naman isipin ng mga tao, nakikinabang ba si Leandro financially, personally sa mga ginagawa niya? Hindi. Absolutely, sa ikababuti ko na tumahimik na lang. Pero hindi po ako ganun eh. Unang-una, consistent ako sa aking advokasya. Pangalawa, kung atakihin mo ako, lalo niyo akong binibigyan ng oras ng media para mag-press con tungkol sa inyo. Kaya, ang sasabihin ko na lang, hindi ko na lang siya papangalanan dahil may respeto pa naman po ako sa kanya, pero may ipinost na ako sa Facebook noong Desyembre tungkol sa isang sekretaryo ng gobyerno na sa kanyang dating pwesto sa gobyerno ay nagkaroon ng graft case at na-flag ng COA dahil sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan sa isang 11 plus billion peso contract na na-award sa isang dayuhang kumpanya pero ang subcontractor ng kumpanyang ito ay walang iba kung hindi ang Laurel Development Corporation na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola na ngayon iniimbestigahan niya. Kaya lilitawin ko lang po, hindi ko po siya papangalanan dahil nakalipas naman na po ang istorya na to at may respeto po ako para sa kanya. Pero nasa Facebook ko po na may COA audit flag at graft case tungkol dito sa kontrata na ibinigay sa isang dayuhang kumpanya. Ang subcon ay Laurel Development na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola para sa flood control river park ng 11 plus billion peso contract na ito. Bakit ko itong sinasabi? Dahil, alam nyo, may mga nagbubulong-bulungan sa akin. Sino yung gumagalaw, ganito. Yung mga malapit kay Congressman Garjola ay kabilang sa mga gumagalaw. Kaya, nais ko din pong iparating ito sa administrasyon. Hindi ko po kaaway ang administrasyon. Pero dahil inaatake ako ng iilang mga kawani ng gobyerno, napipilitan akong sumagot at maglabas din ng mga impormasyon tulad nito. Pero dahil in the last few days naman, hindi naman po ako masyadong inatake ng individual na to, hindi ko siya pinapangalanan ngayon. Pero may resibo naman po tayo tungkol sa kaugnayan ng mga kawani ng gobyerno kay Congressman Garjola na sila po ay ngayon bubulong-bulungan sa mga miyembro ng media na may agenda na maglabas ng impormasyon na halatang hindi totoo tungkol sa akin. May isa ko lang po. Kayo po ay taga Batangas. Kung ano po kayong paluhay o kayakin dahil may mga bashers and mga supporters po Pilipinas sa inyo. Ang example po ng inyong pinaglalaban ay way back history ni Diamond Malba na bayani ng Batangas. Sinabi niyo po kanina, by the way, I'm Darcy Bigadisha na rapper po na mayor na. Sinabi niyo po kanina na kapag kayo ay pinatay, lalabas yung mga files na nakatag. Paano po kung hindi kayo patayin? And i-rarap up na lang po para mabilis. Pangalawa, ilang death threats po ang natatanggap ninyo sa araw-araw? Pangatlo, bigay ko nga po kayong death threat na tinatanggap nyo. Sample. And pang-apat, kung hindi nyo po medyo ayaw saktan si Yusek Claire Castro, bakit po 110 million, hindi 500 million or 1 billion? Thank you. Okay, maaaring last question na to. Opo. I don't receive most of the threats directly. Nabanggit ko naman na po noon na yung nanay ko yung kinakausap dahil kung tatawagin nila ako, papangalanan ko sila. At ang karamihan ng mga threats ay tungkol sa mga kaso, hindi naman papatayin ako. Pero ang pinapahiwatig ay, sasabihin ko lang, ang buong gobyerno daw ay aatake sa akin kung ako po ay magsasalita. At hindi daw ko alam kung ano po ang gagawin nila, hindi lang necessarily kaso, basta buong gobyerno daw ang aatake sa akin kung ako po ay magsasalita at kung ilalabas ko ang mga files na ito. Ang files na ito ay nasa mga USB at kung may mangyari sa akin, lalabas ang buong files. At ako po ay tulad po ng nabanggit niyo, tayo po ay nasa Batangas ngayon. At ito po ang probinsya ng mga magigiting at mga matatapang. At lalo tayong lalaban para sa transparency pag pinapatahimik po tayo. Pero ginagalang ko din po ang payo ni Senator Ping Lacson na siya naman po ay Kabitenyo at matatapang din po ang maraming mga Kabitenyo at dapat po wag bara-bara. Kaya hahayaan ko po sa Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson
na talakayin ang mga bagay na ito. Kaya wag pong mag-alala ang mga may masamang balak po sa akin. Hindi ko biglang ilalabas ang ayaw niyong ilabas ko. Hahayaan ko po sa wise and experienced leadership ni Senator Ping Lacson ang paglalabas ng impormasyon sa Blue Ribbon Committee hearing. At si Senator Ping Lacson naman po ay may kopya din ng files. Ang ibang mga may agenda din ay may kopya din po ng files. At lalabas naman din po, kahit hindi po galing sa akin, meron din po si DPWH ng Ombudsman, of course, ang files na ito. At yun po ang importante sa publiko. Pero lastly, just to bring back to the main purpose of our press con today, final note, we are here today dahil kasama po ni Attorney Topacio, tayo po ay nagsampa ng kaso kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang mga hindi totoong pahayag tungkol sa akin sa kanyang vlog. At ito po ay hindi para masaktan si Yusek Claire Castro. Ito po ay para depensahan ang pangalan ko. Pwede namin sanang kasuhan si Yusek Claire Castro ng kriminal, pero ako po ay may awa naman at hindi natin pa siya kinakasuhan ng kriminal. Hindi natin gustong makulong siya pa. Pero ang isang layunin natin ay mag-isip naman ang publiko na unang-una, kumaharap tayo dito, sinagot ko po napakaraming mga katanungan sa media dahil wala po tayong ititago, consistent po tayo sa ating advokasya para sa transparency at ang lumalabas, may mga nagpapalihis ng usapin na ito. Pero ang pakay po natin dito ngayon ay ipakita na tayo po ay para sa transparency. Kinasuhan natin si Yusek Claire Castro dahil hindi totoo ang kanyang mga pahayag. At sana pagkatapos nito magkaroon naman ng mas proaktibong talakayan siya sa kanyang mga vlogs tungkol sa mga magagandang gawain naman ng administrasyong ni PBBM laban sa korupsyon. At magtulungan na lang po tayo para linisin ang DPWH. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.